ritual ng pag-oordina ng isang bagong obispo ay ginaganap pagkatapos ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ito ay sapagkat ang anumang paglilingkod sa simbahan ay pagtugon natin sa unang panawagan ng Diyos na pinapahayag sa kanyang salita. Nagsisimula ang ordinasyon sa pamagitan ng pag-awit ng Veni Creator Spiritus, isang awit sa Espiritu Santo na nilikha sa 9th century ni Rabanus Maurus. Sa pamagitan nito ay hinihingi natin ang tulong ng Espiritu Santo upang kasihan ang mga gagawing ordinasyon. At pagkatapos ng pag-awit, ipapahayag ang paghirang sa ating bagong obispo. Hihingin ng simbahan sa obispong nagko-consecrate na ordinahan si Father Eli bilang obispo at ipababasa sa lahat ang mandato o ang apostolic letter ni Pope Francis na siyang humihirang kay Father Eli bilang obispo. Pagkatapos noon ay ipapaliwanag sa pamagitan ng pangangaral ang significance ng ginagawang pagdiriwang. Ang ordinasyon ay magpapatuloy pagkatapos ng homily. Unang-una sa lahat, ipapahayag ni Father Eli ang kanyang pagpayag na tumanggap ng consecration bilang obispo at ipapahayag din niya ang kanyang kahandaan na akuin ang mga pananagutan ng isang obispo. Pagkatapos noon, ay tatawagan natin ang lahat ng mga santo upang tayo'y tulungan sa ating gagawin. Si Father Eli ay dadapa at samantalang tayong lahat ay luluhod at mananawagan sa Panginoon at sa kanyang mga santo na tulungan niya tayo sa ordinasyong ito. Pagkatapos, papasok tayo sa pinaka-importanteng bahagi ng ordinasyon, ang pagpapatong ng kamay ng obispo sa ulo ni Father Eli. Ito'y gagawin sa katahimikan. Ang pagpapatong ng kamay, isang napakatandang gesture na humihingi ng Espiritu Santo upang si Father Eli ay maitalaga bilang obispo at itatak sa kanyang pagkatao ang hindi nabuburang dignidad ng isang obispo. Ang pagpapatong ng kamay ay gagawin hindi lamang ng principal consecrator at ng kayang co-consecrators, kundi pati na rin ng lahat ng mga obispo na naririto. Sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ay inihihiwalay si Father Eli mula sa karamihan ng mga pari at siya'y itinatalaga para sa gawain ng isang obispo. Ang pagpapatong ng kamay ay sagisag ng paglilipat ng kapangyarihan at biyaya ng Espiritu Santo. Ito'y nangangahulugang paglilipat ng kapangyarihan sa tinatawag nating succession of the apostles o apostolic succession. Ibig sabihin nun, si Father Eli ay magiging bahagi ng hindi napuputol na linya ng mga pinuno ng sambayanan na nagsisimula mismo sa mga apostol.
At dito makikita natin ang isang kakaibang ritual na ang aklat ng mabuting balita ay ipapatong sa ulo ni Father Eli. At ang pagpapatong na iyon ng aklat ng mabuting balita ay magpapaalala sa atin ng pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles nung araw ng Pentecostes. Kung natatandaan ninyo, ang Espiritu Santo ay lumapag sa mga apostoles sa anyo ng dilang apoy. Kaya nga Book of the Gospels iyon ay sapagkat ito'y dila, pagpapahayag, salita, pagpapahayag ng salita. At ito'y sumasagisag sa pagpanaog ng Espiritu Santo kay Father Eli. At nagpapakita ito na si Father Eli ay bagamat siya'y maging obispo at pinuno, patuloy pa rin siyang mapapasailalim sa mga batas ng mabuting balita ni Kristo. At bagamat siya'y pinamamahala, siya'y pinamamahalaan ng batas ng Ebanghelyo. Bagamat siya ay hukom, siya din ay huhukuman ng salita ng Diyos. Ang bagong obispo ay patuloy na mapapasailalim ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pagkatapos ng pagpapatong ng mga kamay, ay bibigkasin na ng principal consecrator kasama ng mga obispo ang panalangin ng pagtatalaga o ang panalangin ng ordinasyon. Dito ay hihingin na ang pagpanaog ng Espiritu Santo upang sa gayon si Father Eli ay maging obispo. So sa magkatuwang na ritual ng pagpapatong ng kamay at ng panalangin ng pagtatalaga, dito nagaganap ang malaking pagbabago na mula sa ritual na ito, ang dating si Father Eli ay magiging Bishop Eli na. So siya ay naging obispo. Sa lumang lengguwahe ng simbahan, ang mater ay ang pagpapato ng kamay at ang form ay ang panalangin ng pagtatalaga. Pagkatapos noon, ang bagong obispo ay tatanggap na ng mga simbolo ng kanyang pagiging obispo. Unang-una sa lahat ay bubuhusan ng langis ang kanyang ulo. Ang pagbubuhos ng langis sa ulo ng obispo, ito yung makikita nating pinaka-rurok ng serye ng mga ordinasyon sa pagpapari. Noong si Father Eli ay naordinahang pare, ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng banal na langis upang ipakita na siya'y hinirang at binigyan ng kapangyarihan na mag-alay ng banal na misa. Ngayon naman, ang kanyang ulo ang bubuhusan ng langis. Ang pagbubuhos ng langis sa ulo ay nagpapaalala na si Kristo ay nilukuban ng Espiritu Santo. Sa gayong pamamaraan, ang bagong obispo ay nagkakaroon ng pakikibahagi sa mga tungkulin ni Jesus. Tungkulin ni Jesus bilang propeta, bilang punong pari, at bilang pastol o pinuno o hari ng simbahan na ipagkakatiwala sa kanya. Pagkatapos noon, ibibigay sa kanya
ang aklat ng mabuting balita. Ang ritual na ito ay nanggaling mula sa ika-9 o ika-10 siglo. It seems to be of French origin. Tatanggapin niya ang aklat ng mabuting balita kasabay ng pananagutan na ipahayag ang tamang turo ng mayroong labis na pagtsatsaga, na ang bagong obispo ay lingkod ng mabuting balita. Siya ay may pananagutan na mangaral at magturo. Pagkatapos, ibibigay sa kanya ang singsing. Singsing na palatandaan ng kapangyarihan at palatandaan din ng kanyang pakikibahagi kay Kristo bilang asawa ng simbahan. Ang pagsusuot ng singsing sa obispo ay nagpapaalala sa kanya na siya ay kumakatawan kay Hesukristo na siyang bridegroom o asawa ng simbahan. Dahil dito, siya ay kailangang maging tapat lagi sa simbahan. He takes care of the church, who is the bride of Christ. Ang singsing ay palatandaan ng kapangyarihan, at ng kanyang pagiging espiritual na ama sa mga anak ng Diyos. Pagkatapos, ibibigay sa kanya ang mitra o ang natatanging saklob o sombrero ng obispo, the headdress of the bishop. Ito'y nagpapaalala sa ordinasyon ni Aaron bilang punong pari, dahil ang obispo ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, si Kristo na punong pari ng bagong tipan. At ibibigay naman sa kanya ang kanyang bakulo o ang tungkod ng pastol. Ito'y palatandaan ng kanyang pananagutan na gabayan at pamahalaan ang lokal na simbahan na ipinagkakatiwala sa kanya. Matapos natanggapin niya ang bakulo, ay iuupo siya sa kanyang katedra o sa kanyang upuan. Dati-rati, ito'y tinatawag na luklukan. Ang upuan ng obispo o ang katedra ay nagpapaalala na siya'y pinuno. Ito ang palatandaan ng kanyang kapangyarihan na magturo. Gayon din naman, palatandaan ng kanyang kapangyarihang mamuno sa lokal na simbahan. Matapos siyang maiupo sa kanyang natatanging luklukan, ang obispo ay babatiin sa pamagitan ng halik ng kapayapaan. Ang babati sa kanya ay ang lahat ng mga obispo na naririto at sumasaksi sa kanyang ordinasyon bilang obispo. Palatandaan ito ng pagpasok niya sa kapatiran ng mga obispo. At pagkatapos noon, ang mga pari ng Cubao ay magsasariwa ng kanilang mga sinumpaang tungkulin bilang mga pari ng diocese. At matapos noon ay tatanggapin ng obispo ang pagbati ng Santa Claus.
ang mga kaparian, ang mga reliyoso, at ang mga laiko niyang diocese ng Cubao. Magpapatuloy ang misa at sa katapusan ng banal na pagdiriwang ay ang unang pagbabasbas na isasagawa o ibibigay ng obispo sa madla. Ito'y isang ritual na kung saan ang obispo suot ang kanyang mitra, dala ang kanyang bakulo o tungkod, siya ay sasamahan sa paglakad sa gitna ng buong katedral, samantalang binabasbasan niya ang mga tao. Ito ang kanyang paggawad ng unang pagbabasbas bilang obispo. Kung mapapansin nyo, kapag nagmimisa ang isang obispo, samantalang siya ay naglalakad patungo sa altar, ay binabasbasan niya ang mga tao na kanyang dinaraanan. Ang ritual na ito ay ang una sa maraming mga pagbabasbas na gagawin ng obispo tuwing siya ay mag-aalay ng banal na misa. At sa gayong pamamaraan, magwawakas ang ating pagdiriwang ng ordinasyon.